Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Breaking news, sabi niya. Senator Win Gatchalian told ICI not to live stream their hearings for confidentiality. I hope this is true na post ni Congressman Barsaga. Nabasa ko lang at medyo nag-react ako. Kasi natuwa na ako nung 2-3 days ago ba yun? Nag-announce yung chairman, Justice Reyes, na i-live stream na nila starting next week. But kahapon, may press release sila, sinasabi na hindi mo na i-live stream dahil pag-aralan pa daw nila. Gagawa pa daw sila ng mga parameters. So, nalungkot po ako. So, ano bang dahilan? Bakit ayaw pa nilang i-live stream? After the announcement niya, i-live stream. Pabago-bago eh. So, is this true? Nang isa sa mga nag-advise is si Senator Win Gatchalian na wag. Anong confidentiality? So, ito lang ang opinion ko ito Yung 3 members ng commission, wala akong problema doon dahil magaganda naman yung mga record nila, lalo na yung retired Chief Supreme Court Justice Reyes. Yung babae na member sa SGB, okay yun. Si dating Secretary Singson, okay naman yun. Kaya lang, ang nakikita ko ngayon opinion ko lang ito, daming mga boses bumubulong sa kanila. At opinion ko lang, hindi na sila nagiging independent. Nadadala na sila sa mga boses. Nung una, ang ganda ng simula. Nung nandyan pa si Mayor Magalong. Kala ko, totohanan na eh. Mamaya, biglang nagreklamo si Mayor Magalong dahil ayaw naman siyang pasamahin sa investigasyon. Anong klaseng? Kaya nga nag-iimbestiga kayo. Nandyan na si Mayor Magalong na napatunayan niya na yung kanyang galing, dedikasyon, integrity sa pag-imbestiga, tapos ayaw ninyo siyang pasamahin. Yun na. Doon ko nakita na may mga grupo. Tawag dyan ni Senator Alan Peter Queta ng mga masterminds. Mga masterminds, nakikialam. So, yun. Ang una kong reklamo sa ICI nung umalis si Mayor Magalong, wala na. May tinatago. Lalo na nung i-announce nila na private hearing lang, walang live stream. Talagang completely nawala na ang aking tiwala sa ICI. But 2 days ago, 3 days ago, natuwa ko i-live stream na. Siguro sa public pressure. Biglang binawi. Hindi na naman daw. So, anong ibig sabihin nun? May mga bumubulong. Kaya, independent? Tingin ko, hindi independent itong commission na ito. Example, sa Senate hearing, na bolilyaso, nadulas ng dila yung OIC Secretary ng Department of Justice, Secretary Vida. Pinagmamayabang pa naman niya na ang mga piskal daw tumutulong sa ICI sa pag-uncover ng truth. Binuking ni Senator Marcolita, wait a minute. Di ba independent ang commission? Kung independent, dapat they get information on their own. So the fact na nakikipagtulungan ang mga piskal sa komisyon, hindi siya independent. Wala, nasupalpal yung OIC Secretary kasi pinagmamayabang niya ng mga piskal. So,
To me, talagang hindi independent itong komisyon na ito. Ano lang yun? Salita lang yun. Pampapogi lang yun ng Marcos administration para palabasin na they are doing good. Sabi pa ni Auntie Claire na dahil daw sa Pangulo, na na-open ang mata, ang bibig, ang tenga ng taong bayan dahil in-expose ng Pangulo ang korupsyon na ito. Kaya pinapalabas ng Claire, hero ang Pangulo dahil siya ang nag-expose. Anong hero? Siya ang dahilan bakit nagkaroon ng talamak na korupsyon. Because command responsibility. Ito yung hindi maintindihan ng Marcos administration. Naghuhugas palagi. Tingin niya na okay lang siya, wala siyang kasalanan. He's doing good. Sige, kung he's doing good, sige lang. But tingnan niyo ang nangyayari sa ano ngayon. Foreign investors, wala na. Umaalis ng mga investors. Stock market, bumabagsak na. Pati tourism, naaapektuhan na. Ay, nako. Kaya tama si BP Sara nung sabi niya, God save the Philippines. So, let's pray. Ako, kasama sa prayer ko, araw-araw, yan. Corruption issue na yan ng Panginoon mag-intervene. Na sana itong mga government officials natin magkaroon ng takot sa Diyos. Yung love of money is the root of all evil. Yung greediness na yan. Nalulunod, sabi, tama si Jessica So, ang ating kababayan nalulunod hindi dahil sa baha, kundi dahil sa kasakiman. More than flood control, sabi ni Senator Lacson. More than flood control. What we need is greed control. Tapos, ang isa dyan, sabi niya na, nagtataka ako, bakit nagkaganito tayo? Palagi na lang ganun nagtataka. He's always asking questions. And he is the leader. Tapos sabi pa ng Claire na masyadong nagtratrabaho ang Pangulo. Daman-dama, alam na, mulat ng taong bayan, nakikita nila sino yung nagtratrabaho. Trabaho siya ng trabaho. Ang baba naman ng ratings niya. Ibig sabihin, hindi makarelate ang taong bayan sa kanya dahil bulusok ang kanyang trust and performance approval rating. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so wala yang bana, so siya na ang nagdala. O karon mo na ang itsura sa atop sa natagaan na mo gero. Buslot na. Mga dagko gid kayo nga buslot to. Makita gid nato nga kuan na gid kayo. Nga dagko na ang buslot. So karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero nga inani na ang itsura oh. Siyam na katuig. So dugay-dugay na gyud. Ngano man sa siyam na katuig nga kuan buslot nang inyong atop, wala man mo nakapuli og atop. Ani. Kalisod, wala giri atop namo. Tungod sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong atop. So unsa ra inyong trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na kung walay muso, wala na gyud. So pila ka buok imong anak? Tulo. So tanan naga-eskwela? Ang duha. Ang duha ga-eskwela. Unsa na mga grade? Grade 2. Grade 2. So siyam na katuig ang inyong balay. Inani na ang itsura. Asa ray karon imong bana? Nanggahad. Nanggahad siya. Sini ano ba? Amat sa Ginoo nga sa nagtabang sa sin. Nga magpadayon ng ilang pag atag mga uban nga wala na tagaan. Diyan pa ang nanginahanglan nga sama kanako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, sige, sige.